Hello, good morning. Hello. Hello po, good morning, Papa Jackson. Good morning po. Hello po. I saw that you've been so persistent, no? Ang dahil mong PM sa akin. Opo. Kakatawag ko lang din po sa inyo last October 13 po yata. Okay. Sa Energy FM. Oh, talaga? Oh, well, Yes, forgive po. me, I will not remember. Baka mamaya hindi ko Okay lang po. What do I call you tonight, ma'am? LJ po. L tsaka J lang? Yes po. Kala ko G. Kala ko yung aircon, LG pa. EL. Ilang taon na si LJ? 28 po. Batang-bata ka pa. Mabigat na ang dinadala sa buhay? Hello po? Sabi ko, bata ka pa, mabigat na ba dinadala sa buhay? Bali, mabigat po yung asawa ko. Asa ka ngayon? Sa, po, Pasay City po. Pasay. Malapit ka lang dito sa akin. Yes. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni LJ? Ngayon po, may work po ako. As Po, sa isang supermarket po. Okay, sige. May asawa ka na? Yes po. May 2 kids na rin po. Okay. Ilang taon ka na nag-asawa ka? Bali, nagkaroon po kami, naging kami po noong 17 po yata ako. Okay. Siya, 16. Ahead ka ng 1 year. Yes po. Bali po siguro, 17 po siya, ako 18. Hindi. Kaya mo na, okay, same generation lang naman yan. Kumbaga, pero you were that young na naging kayo. Yes po, yes po. Okay po. Magkakanta na rin po ako. Yeah, but bakit tayo magkausap ngayon? Bali, ko lang din po, recap ko lang din po yung napag-usapan natin last time po. Bali, ako po yung yung after po ni Sir Gardo Berzosa, ako po yung nakausap nyo. Ako, yung nagkaroon po ako ng kasalanan sa asawa ko. Way back 2017. Okay. You cheated on your husband. Is that what you're saying? Po? You cheated on your husband? Di ba yan? Ay, hindi naman po. Pero, that time po kasi, hiwalay po kami. Nakipag-hiwalay po siya sa akin. Okay. Hiwalay kayo. Okay. Opo. Mali, nakipag-hiwalay po siya sa akin kasi may pinurso po siya ibang girl. And then yung girl, hindi po siya gusto. Then, nagkaroon po ako sa kanya ng, hindi ko po masasabing may kasalanan ako sa kanya kasi, yun nga po yung may nangyari sa amin po ng tropa niya way back 2017. May rin po kasi may naging relapse din po ako sa nakwento ko po sa inyo. May kulang. Pa? May kulang sa kinuwento mo? Yes po, may kulang po kasi siguro masyado po akong clouded nun. Sobrang sakit po kasi talaga ng nararamdaman ko. Okay. Kaya hindi ko rin po siya na-explain ng maayos. Pero po kasi nung time po na 2017... Okay, parang naalala kita. Maniyasan niya ang tropa niya, tapos tropa pa rin niya hanggang ngayon, tama? Yes po, opo, yun. Okay, anyways, hindi ko maalala yung buong details. Sige po, tuloy mo yung kwento mo. Bali, ayun nga po. Nung June na nagkahiwalay po kami, may pinurse po siyang ibang girl. And then po, ako po, na naghahabol po sa kanya, ang sabi niya po sa akin, tuwing nagkakasama po kami, sabi niya po, mahal niya po ako. Okay. Pero, pagkasama niya po yung mga tropa niya, ang lagi niya daw pong sinasabi is, hayaan mo na yun. Ganyan po. Yung parang binabaliwala niya po ako. Pero pag magkasama po kami, lagi niya po sinasabi sa akin na, oo, mahal kita, ganito, ganyan. Tapos, ayun po, parang napagod po kasi ako nun eh. June, July, August, ayun nga po yung may nangyari sa amin nung tropa po niya. Tapos nagkabalikan din po kami nung, October po yata yun, or September po. Tapos nung naging okay po kami noon, Papa Jackson. Pero
alam ko na naging ano na siya sa akin, medyo cold. Yung treatment niya sa akin naging iba na po talaga. Which is, naintindihan ko po kasi alam ko po, kahit hindi naman siya, di ko naman masasabing kasalanan ko. Kumaga, inano ko pa rin po na, sabi ko, may nagawa akong mali, kaya siguro nag-iba na siya. Then, siguro po minsan hindi ko na kinakaya, nakapag-work po kasi ako ng 2019. Tapos, dun po sa work ko, bago po siya lumipad papuntang Davao, rin po, nakapag-cheat po ako sa kanya. Kami na po nun, okay naman po kami, nag-propose siya sa akin bago siya umalis. So, wait lang. After niyang tanggapin ka, nung may nangyari sa inyo ng kaibigan mo na nag-process siya ng ibang babae, nakapag-cheat ka pa ulit? Yes po. Ayun po, ito po yung relapse na hindi ko nakwenta po sa inyo that. Ayun nga po, kasi nga po, parang feeling ko na hindi ko po kasi maintindihan kung tinanggap niya ng bako kasi convenient ako sa kanya. Or tinanggap niya ako kasi mahal niya ako. Well, regardless, nagbalikan kayo. That's the two of you giving the chance, di ba, to each other. Opo. Teka nga mo. 2019 wait lang. Sino naman yung sangkot dito ulit? Tropa niya ulit? Ay, hindi naman po. Saan naman to? Ka-work ko na po. Ka-work mo naman? Po. Yes po. Okay naman? Di ko, kumbaga, Papa Jackson, wala pong nangyari nun. Kumbaga, parang, lang po siya, nagkaroon lang kami ng, understanding ng lalaki. Tapos nabasa niya po. Hindi kayo nagkilat, ganon? Ay, hindi ba? Ay, kiss. Nag-kiss lang po kami, tapos yun nga po. Nag-kiss kayo? Nabasa niya, yes po. Tapos, tinanggap niya po ako ulit. Asan kayo na nag-kiss kayo? Pag after work po nun eh. Saan kayo nag-kiss? Asan kayo? Sa po, labas lang po ng trabaho. Okay. Ilang beses? No, I wanna know. Isang beses lang po yun. Matagal? Kasi Wait lang. Matagal o dampi? Smack lang po. Bakit nyo ginawa? I wanna know. Anong meron? Ako po kasi that time, sabi ko, parang parang gusto ko na po siyang iwan nun. Kasi wala na po siya nandito, nasa Davao na po siya. Kumbaga parang, nasasaktan po kasi talaga ako sa yung mga wala siyang pakialam sa akin, ganun po. Kumbaga naging cold na po kasi talaga siya sa akin that time. Okay. Kaya parang ako po, sa sobrang pag-iintindi ko sa kanya na, pag-iintindi ko na, sige, may nagawa akong kasalanan kaya ganyan ka. Pero nakakapagod na din po kasi na parang paulit-ulit na lang ba dapat ganito. Kaya parang po ako na, paano kaya kung umanap ako ng iba? Magiging okay kaya ako? Ganun po. Parang ganun na po yung naging thinking ko. Okay. Tapos po, ayun po, hanggang sa pinapunta niya po ako sa Davao, naging okay din po kami. Tapos doon na po kami nagkaanak. At 2 years po kami doon. Tapos, pag uwi po namin dito, okay naman na po kami. Ganyan, okay po kami hanggang nabuntis po ako ulit ng 2023. Tapos nagpakasal po kami ng 2024. Last year? Yes po, nanganak po. Nanganak po ako doon sa pangalawa namin. Okay. Ito lang po talaga yung naging recent na problema namin. Yung nahuli ko po siya, may kabit po siya. Naku, ito naman. Ito po yung first. Paano mo nahuli? Paano may kabit? Paano? Ayun po yung sa Facebook po. After po kasi ng birthday niya, ng inuman yan. Inuman po kasi sila nun dito. Nag-inuman po kami. Tapos, may hinatid lang po siya na kaibigan niya dito sa may labasan po. Tapos, siya po, andito sa taas, dito sa may nila, parang terrace pero maliit lang. Dito sa terrace. Tapos, ang tagal-tagal po niya. Tapos, sinilip ko po siya. Siya parang nataranta ng onte. Tapos, ayun, pagbaba niya po,
tulog na po siya uli agad kasi po lasing. Di ako nangalikot ako ng cellphone ko niya. May bumulong sa'yo, no? Parang laging ganun yung kwento niyan eh. May bumulong po sa akin. Ang sabi po ng bumulong, kalkalin mo. Hindi, wala naman pong bulong. Wala. Pero ako po kasi talaga, napansin ko na po talagang iba, no? Yung intuition po, kasi hindi po kayo, di ba, naniniwala sa instinct. Pero yung intuition po. No, hindi yan intuition. May nakita ka kasi nagmamadali siya. Yes. Hindi po, bago pa po yun, Papa Jackson. Nung June, na first birthday ng anak po namin, nakikita ko po kasi talaga siya na malayo sa akin. Okay. Hindi po siya masaya. Yun po yung napansin ko sa kanya. Sige, doon tayo sa gabing kinalkal mo yung phone niya o nangalikot ka o nakita mo. Hindi, ito nga po yung nakakatuwa Papa Jack. Kasi may chat siya dun sa babae. Pero ang pinakauna kong tinignan is yung Facebook niya. Hindi ko tinignan yung messenger niya. Pero nung nakita ko yung picture ng babae, doon ako parang, ano to? Sino to? Hindi ko to kilala. Ganun po. Pero kasi po before, kahit tinitignan ko po yung Facebook niya, wala po akong ganong feeling eh. Then that time lang po talaga. And then nung pagka-view ko ng Facebook ng babae, pag-scroll ko lang ng onte, nakita ko agad yung I love you, my man. Silang dalawa doon sa kotse ng asawa ko po. Naku. Tapos, doon po ako na, napamura ako. Naku, wag ka magmumura. Naku talaga, nako ka. Sige, tapos. Ayun po. Sabi ko, ano to? Tapos, bigla po akong nanginig na po ako sa sobrang galit, sa inis, iyak na po ako ng iyak na. Tapos, sinabihan ko yung kapatid niya na, tignan mo yung kuya mo. Sabi. Tapos, sa sobrang galit ko po, Papa Jackson, habang natutulog siya, sinampal ko sa mukha niya yung cellphone niya. Kumbaga parang, hindi ko na po pinaya. Kasi pansin ko na po talaga siya. Rin po yan. May one time po yung birthday po ng tropa niya, tapos andun po yung guy na may nagkaroon po kami ng something. Kainuman po namin. Kainuman pala nila kasi hindi pa po ako nag-iinom that time. Tapos bigla ba naman yung, lasing na po siya nung kasi sabi niya, gusto mo tabi daw po kami matulog, doon daw po sa bahay. Sabi ko, sira ulok ba? Lasing na po siya, tapos hindi niya na po alam kung ano yung ginawa niya kinagabihan. Mga parang may trigger. Ewan ko po kasi, pero dati po kasi, talaga Papa Jackson, wala siyang ganun. Kahit na nakakainuman po namin yung guy, hindi po siya nati-trigger. That time lang po talaga, ayun pala, may iba na po pala siya. Hello po. Sige, nakikinig ako. Ayun. So, po. Tapos nito nga lang po, kaya din po gusto kong, kasi po, di ba ang sabi niya po sa akin last time, is kausapin ko po siya. Kinausap ko po siya kumaga, hindi ako nagalit. Hindi ko siya sinaktan. Kinausap ko lang talaga siya. Gusto ko pong maniwala sa kanya na gusto niyang ayusin kami, pero hindi ko po alam Teka lang, stop. Meron kami na miss out. Opo. Tulog. Sinampal mo yung cellphone. Ano nangyari? Ba't binutong mo yung kwento? Inaantay namin yung kadugtong nun eh. Ayun po. Hindi, ayun nga po. Tapos, nagkasakitan po kami nun. Nagkasakitan po kami talaga that time. Tapos, sa sobrang lasing po niya, ayun nga po, ang sabi niya sa akin, ang pinakamasakit po na sinabi niya sa akin is, hindi naman daw po niya gusto magpakasal sa akin. Kasi ganito, ganyan po. Sabi ko sa kanya,
bakit sa tingin mo ba, sino yung nakulong sa atin sa kasal na to? Ikaw ba? O di pareho lang Ikaw pala ba kayo, or ako? o di pareho lang pala kayo may sinabing masakit. Opo. O di wag ka na magreklamo sa part na yan, kasi pareho lang Ayun kayo. nga po. Hindi kasi, Papa Jackson, kasi ako naman po, hindi naman ako nagsisisi na pinakasalan ko siya. Umaga parang, ngayon lang po siguro, lagi ko na po yung sinasabi sa kanya sa sobrang naiinis po ako sa kanya. Hindi ko na po naiintindihan kung ano yung nararamdaman Anong nangyari ko. sa kabit niya, ano yun? Iniwan niya, paano? Kumusta po nung nag-usap po sila dito, hindi po kasi siya sinasagot ng girl. May kwento din po kasi ako after that. Kasi nakausap ko po yung babae. Nitong Wednesday lang. Kumaga parang hinanap ko talaga. Naghanap ako ng way para makausap ko yung babae. Bata pa po kasi 19 lang. Tapos, yung una ko pong chinat is yung pinsan nung girl. Tapos sabi ko sa kanya, kung pwede ko kausapin yung pinsan mo. Kasi kailangan ko talaga siya makausap. Marami kasi akong tanong na gusto kong malaman. Ngayon nag-chat yung babae sa akin. Sabi ko, ikaw yung ikaw yung ginawa ng asawa ko. Sabi niya, oo daw. Kaso nga lang daw po, hindi niya daw po alam na may asawa na daw po pala siya. Akala niya daw po single. Kasi hindi naman daw po sinabi daw agad ng asawa ko sa kanya. Tinanong ko siya kung kailan sila nagkakilala. Sabi niya September 1 daw. Ang sabi sa akin ng asawa ko is September 9 sila nagkakilala. Tapos naging sila ng September 12. Pero ang sabi po sa akin ng babae, September 1 sila nagkakilala. Nag-chat sa kanya yung asawa ko. And then September 7 naging sila po. Ang first meeting po daw nila is nung September 12 na nag-post yung babae na nakita ko sa Facebook niya. Tapos nung September 15 daw po, doon niya daw po inamin na may asawa at anak nga daw po siya. Ngayon itong girl, lumayo daw, naglaylo. Kasi ayaw niya daw po makasira ng pamilya. Kaso nga lang daw po, itong asawa ko is ayaw daw makipaghiwalay sa kanya. Hindi siya talaga lumayo. Kung lumayo siya, Ayun nga, sabi ko nga sa babae. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa'yo? Kasi kung tutuusin, kung ayaw mo talaga sa asawa ko, dapat noon pa lang binlock mo na siya eh. Nung nalaman mong may asawa at anak na. Kaso hindi eh. Tapos iniwan mo pa yung picture nyo dalawa doon sa Facebook mo. Which is 27 ko na po nakita eh. Ay, hindi, 28 na po. Kasi madaling araw po yun eh. Nung chin po siya ng asawa ko eh. Pagkatapos nila uminom, 11 something na po yun na magte-12 na. Nag-scroll ako sa Facebook ng asawa ko. Mga na po yun. Well, let's settle on something that you are not going to find out the real story sa kanilang dalawa. Opo. Okay, ano nang lagay nyo ngayon? Why are we having this conversation? Ayun nga po, Papa Jack. Sa sobrang dami ko po nakakausap. Kasi, mas lalo lang po akong nagugulo. Meron po akong nakakausap. Kaibigan ko po siya na hindi na yun magbabago. Ganyan na yan. Hiwalayan mo na lang. Tapos, meron naman iba na malay mo. Kaya tuloy po ako. Nagdadalawang isip. Iniisip ko po kung ano ba? Bibigyan ko ba ng chance? O wag na lang? Pero kasi, Papa Jackson, mahal ko po talaga yung asawa ko. At kaso nga lang po, hindi ko alam, natatakot po kasi ako eh. Natatakot po ako na maulit, gano'n. Sabi nga ng isang kaibigan ko, alam mo kung ano yung mga nagawa mo noon, huwag kang nagko-complain kasi ginawa ko din daw po yan dati. Sabi ko, masama na bang masaktan? Tapos hindi, basta, parang ang nangyayari, hindi valid yung nararamdaman ko. May tubig ba dyan? Wala po.
Dito meron. Teka lang, pahahatid ko sa'yo dyan. Okay? Papahatid ko. Anyways. Ayun lang din po. Gusto ko lang din po sana. Sige, ako naman, may sabihin ako sa'yo, ha? Ay, okay po. Kanina, sabi mo sa akin, sabi mo, kwento mo, kung talagang ayaw niya, lalayo siya. Tama na? Opo. Kung ayaw talaga ng babae, lalayo siya. Tataka rin ako sa'yo eh. Bakit po? Kasi hindi mo rin gawain yan eh. Yung tropa ng asawa mo na nakasex mo ng time na may problema kayo, nakikipag-inuman ka pa rin, hindi ka rin lumalayo eh. Ay, ano naman? Kahit sabihin, no. Kahit sabihin mo sa akin na okay sila, tropa sila, delikadesa na tawag dun. Kumbaga, sanay, alam mo, ganito yun, ano? Kayong dalawa, nasanay na kayo, di ba, na mamuhay kayo, na nagkakasakitan kayo, pero hindi na lang kayo dumadaing. The two of you are too broken to see that each other is too broken to fix each other. If that makes any sense to you. Now, ang dahil mo sinabi, but I will focus to one thing that you said. Ready? Apo. Sabi mo kanina, hindi ko po alam kung makikipag-ano yan? Kung makikipag-ayos pa po ba ako sa kanya? Wag mo nang tanungin niya kasi kasi natatakot. Wag mo nang tanungin niya kasi pag makikipag-ayos ka naman talaga. Charot mo lang yan. Hindi, ayun nga po, Papa Jackson, kasi nagdadalawang isip po ako na kung bibigyan ko pa ba ng chance. Kaso nga lang, ako po kasi, alam ko na po sa sarili ko na nagiging toxic na po talaga ako. Na every time na may trigger ako, talagang inaaway ko po talaga siya. Tapos, ang lagi niya nang sagot sa akin, okay ka na nga kanina eh, okay ka kahapon eh, ayan ka na naman ngayon. Ganun po. Tapos, ang problema lang po kasi sa kanya is, para lang po siyang chill. Chill lang po siya na... Ganito na. Alam mo, ganito na. LJ, pareho kayong may ginawa sa bawat isa. You cheated on him twice, he cheated on you regardless of the circumstances. Kayong dalawa, you have this capability to cheat on each other. Pareho kayong hindi trustworthy. Yan talaga yon. Okay, now, I'll be fair. Okay? Hindi mo po pwede na sabihin na ang chill niya kasi it's the same attitude kung bakit kanya napatawad at tropa pa rin niya yung kaibigan niya na nakasex mo. Chill kasi siya. So yun pa is the same attitude that not almost, but it's the same attitude that saved the relationship. Diba? So chill talaga siya. You cannot take that against him. Chill siyang tao. Napatawad ka nga niya para maging kainuman niya yung kaibigan. Diba? Para yung... Nakita mo ba? Okay, now. May gusto kong pansinin sa'yo na sabi mo sa akin dahil ba may nagawa ako, hindi na ba valid yung nararamdaman ko. Tama, no? Opo. Alam mo, that speaks volume. Hindi naman pa pwedeng dahil may nagawa ka, hindi ka na pwedeng masaktan. So, tama ka naman sa part na yan. Of course, di ba? Very valid naman yung part na masakit naman talaga. Di ba may kabit? Tama, di ba? Opo. Pero wag na tayo maglokohan pa. Wag mo nang tanungin yung mga bagay na alam mo na yung sagot. Wag mo nang tanungin na, makikipag-iwalay po ba ako? Of course not. Alam mong hindi mangyayari yan. Alam mong hindi mo gagawin yan. Kasi kung makikipag-iwalay ka, hindi mo tatawagan. Makikipag-iwalay ka na lang basta. Tama? Opo. Pero, okay po. Pero, hindi mo kasi maramdamang sinusuyo ka niya. Hindi po. Yun. Ang problema dito, willing ka magpatawad, hindi ka lang niya nilalambing. Hindi sa paraang gusto mo. Tama, mali? Hindi sa paraan na gusto ko po. Ano bang gusto mo? Wala siyang saplot na maglambada sa harapan mo? Hindi. Hindi gano'n. Hindi, ang akin po kasi talaga, sabi ko po sa kanya, it's either uuwi siya dito o
maghihiwalay na po kami. Asan ba siya ngayon? Sa ano po, Batangas. Bakit? Anong ginagawa niya doon? Andun po kasi din yung babae. Wait lang. Hindi po talaga ako Wait. Doon po siya nag-work. So sir, ang kondisyon mo ay give up the work at umuwi ka dito. Yeah, opo. Well, that's fair. That's fair. Fair. Kaso nga lang po, lagi niya sinasabi sa akin, anong gusto mong gawin ko? Wala naman tayong pera, ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, matiskarte kang tao, di ba? Alam mo yan kung paano gagawa ng paraan niya. Sabi ko, nasa sa'yo na lang yan kung susundin mo ko. Kasi nga, di ba sabi nila, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Sino mga may sabi niyan? Sa kanya. Sino mga may sabi niyan? Hindi yung kasabihan po, di ba? Ganun. Okay. Ano ang tanong mo? LG, anong tanong mo sa akin? Hindi, nga po, Papa Jackson, naguguluhan nga po kasi ako. Sobrang sakit na po kasi talaga. Ang sakit-sakit niyang mahalin. Well, the same is applicable to you. You are no better than your husband. Pareho lang kayo may cheating bone sa katawan. So, wag mo kong dramahan dyan. Oo nga po. Ayun nga po yung... Kaya nga sabi, lagi, parang inaano ko nga po na alam ko karma ko to. Ganun. You want my advice? Opo. Alam mo, the two of you will have to talk and sit down na hindi nag-aaway. Just wait lang. Ready? Opo. The two of you will have to sit down and talk. But there has to be one purpose why you're going to do it. Alam mo kung ano yung purpose? Ano po? Ask for each other's forgiveness. That's number one. Number two is commitment that from that day forward, you are never going to do anything to hurt the other. Only two things. Now, the first one is the tricky part. Because you have not forgiven each other yet. He has not forgiven you. Opo. Bit-bit niya yung sama ng loob na yan. Maniwala ka sa akin. Bit-bit niya yan. In the same breath, in the same manner, may pambala ka rin sa kanya. Tama? Opo. You're no better than him. But, ganda, no? Look at the two of you. You've been through so much mess. But last year, you chose to marry each other. Tama? Opo. Okay. You've thrown hurtful things about isa, like pretending na dapat di kayo nagpakasal, pero hindi mo kayo naghihiwalay. Tama? Opo. Okay. Narinig mo na ba yung linyang ginawa ng lahat para maghiwalay? Hindi naman nagkatotoo, tutugilan na lang, no? I think you just have to have that conversation. May hinala ako dito at pakiconfirm sa akin to. Handa ka ba? Opo. Na kayong dalawa ng mister mo ay nakakapag-usap lang o nakakapag-connect emotionally pag nag-aaway kayo. You don't do it on a normal day. Tama? Bali po, nag-aaway po kami pag magkalayo po kami. Uulitin ko, hindi yan ang tinatanong ko. Kayong dalawa ay nagkakaroon lang ng matinong usapan when it comes to emotion dahil nag-aaway na kayo. You don't ask each other, kamusta ka emotionally on a normal day? Tama, mali? Opo. Well, you should practice that. You should practice that. Kasi minsan nalalaman nyo na lang na may dapat ayusin kasi nag-away na kayo, nagkaiyakan na, nagkabungangan na, nagkahulihan na. Parehas kayong cheater. Ikaw din cheater kay. Opo, alam ko naman po. Diba? Teka nga muna. Anong patak ba ng ulang ka naligo? Bakit may kalandian kang taglay? Ano ba yan? Paniwanag mo nga rin sa akin. Ako ko, hindi ko naman din po justify yung... Ako alam ko ang dahilan. Alam ko dahilan. Pero ano po, kasi talaga po, nung nagawa ko po yung second time na nag-cheat po ako, kasi nga po,
hindi ko na po siya nararamdaman emotionally. Kumbaga parang hindi niya na po ako love kasi hindi niya na po, parang wala na po siyang pakialam sa akin, ganun po. Tapos nagkalayo pa po kami. Ako alam ko dahilan, gusto sabihin ko sa'yo. Ano po? Alam mo, yung problema ninyo, the two of you, applicable sa inyong dalawa. Opo. Once you start looking for remedies outside of your relationship, you are doomed. Totoo yan. You know, dapat ang relasyon inwards lagi yan eh. All the problems, all the fight, papasok dapat yan, hindi palabas. You don't go to other people telling problems about your partner. You go to your partner, mag-away na lang kayong dalawa. Usap kayong dalawa. Kasi baka mamaya okay naman sa'yo na nandun siya sa Bataan ba? Batangas? Batangas. Okay naman po talaga sa akin, Papa Jackson. Mag-usap muna kayo. Baka mamaya kasi, alam, something magical will happen pag he looks into your eyes and then mag-promise sa'yo na, kalimutan na natin yan. Mag-umpisa tayo ulit. Doon ako mag-work, pero hindi ko na uulitin. Only him can promise that, di ba? Hindi mapapangako ng iba yan. Ayun nga po yung minsan problema sa akin, Papa Jackson eh. Kasi ilang beses na niya din po sinabi sa akin na wala na nga. Pero ako po kasi talaga hindi ako naniniwala eh. Nahihirapan po ako tanggapin eh. Well, alam ko rin sisinungaling ka sa akin. LJ. Apo. You're creating your own problem. Yan, kaya pinutol kita. Lahat ng sasabihin mo, yan ay kapaningan mo na. Opo. Walang gamot dyan. Walang antibiotic dyan. Ano nga po, sabi ko nga sa kanya, ang galing mong manira ng ulo. Sinira mo yung ulo ko. I'm sorry. I will stop you there. No? Pareho lang kayo. Opo. Pareho lang kayo. You are the same. Diba? He cheated on you, he cheated on him. Diba? Pareho lang kayo. Pareho kayo. At kung gusto mo itong maayos, ikaw mag-uumpisa nito. As unfair as it may sound, ikaw naman kausap ko, this will have to start from you. Kung gusto maayos, kung ayaw mo, di maghiwalay kayo ng tuluyan, hindi mo naman din gagawin. Kaya yan, ma'am, maniwala ka sa akin. Usap kayo. Ulitin ko. Anong gagawin niyo? Ano yung dalawang bagay na gagawin niyo sa usap? Ano po? Ano yung sinabi kong dalawang bagay na gagawin niyo pag nag-usap kayo? Hindi ko na. Sagot kasi ng sagot, hindi nakikinig eh. Ang problema eh. Medyo masakit po kasi yung ulo ko. Masagot kasi ng sagot, hindi nakikinig. Okay, sorry po. Ulitin ko. Yan po. You only need to do two things. Number one, ask for proper forgiveness. Number two, you make a commitment. You make a covenant. Mangangako kayo. Dalawang bagay lang. That will start a lot of good things sa inyong dalawa. Promise. Ano yung dalawang bagay na gagawin niyo? Mag-usap po kami maayos. Ano yung dalawang bagay? Ano ba yan? Anak ng pusa talaga. Sorry po. Medyo clouded kasi talaga yung Hindi ka nakikinig. utak ko. Number one, ask for proper forgiveness. Say it. Ask for proper forgiveness po. Number one. Number two, make a commitment. Not to hurt Make each a other. commitment. Yeah. Commitment. Not to hurt each other. Not to hurt each other. Dalawang bagay lang. That will solve a lot of the problems that you have. Promise. Eh, paano po yung Papa Jack? Ako yung nahihirapang magpatawad eh. Maghiwalay na lang kayo. Tapos. Problema ko ba yan? Yung mga bagay na yan, hindi ko na kaya provide sa inyo yan. Sa bagay. Alam mo, ikaw nagpapahirap sarili mo. Ay, hindi po eh. Teka lang muna, asan ba yung arnis ko dito? Kulit ka. Hindi ako po talaga. Gusto ko na po talagang maayos. Ang problema po kasi talaga is ako. Alam ko po talaga sa sarili ko yun. Kasi po siya, halos everyday siya nang hihingi sa akin ng sorry. Pag once na parang inatake po ako,
Sabi niya, ang sasabihin niya lang po sa akin is, wala na akong magagawa kasi nagawa ko na. Ang masasabi ko lang, sorry. Ayun lang po. Sige, pag-usapan nga natin. Anong gusto mo gawin? Tukutin niya mata niya. Hindi, ano nga? Baka mamaya kasi may ano nga? Hindi ko nga po alam. Exactly! What else do you need from someone who said sorry already? What else do you need? Ano po? Pilasin niya yung tenga niya, pakain niya sa'yo. Paano? Ayun din po kasi yung tanong niya sa akin. Ano nga? Gusto ko daw? Ano nga? O ano, pitasin niya isang yagban niya? Pitasin niya isang yagban niya kaliwa, tapos lutuin niya. Ano? Ano nga? Kasi kung alam mo yung sagot, sabihin mo na ano ang pwede niyang gawin, di ba, other than apologize and prove himself. Ano nga? Siguro po para sa akin na gusto ko po siya umuwi dito sa akin. Magsama na po kami ulit. Well, mag-usap muna kayo. Di ba? Kasi ma'am, there's a lot of things that you can compromise with if you've forgiven each other. And after that, if you have made a promise, a commitment not to hurt each other, marami kayo mapagkakasunduan. Whatever decisions that may follow, madali na yan. Okay po? Okay po. May nabanggit ka, ako po talaga ang... Ako po talaga yung problema. Okay, at least maliwanag yan. Opo, alam ko din po yun. Kaya nga po, minsan tinatanong ko po yung sarili ko. Ano ba ba? Huwag mong tanungin yung sarili mo. Baka sumagot yan. Mag-usap kayong dalawa. Tapos pa nag-usap kayo, mag-away din kayo niyan. Ha? Huwag mong tanungin yung sarili mo. Ha? Huwag mong tanong, baka sumagot yan. Tapos mag-usap. Imagine mo, mag-usap kayo niyan. Ako, delikado yan. Ha? Huwag mong tanungin. Okay? Okay ba yun? Anyways, ako, naniniwala ko kaya nyo to, ha? Opo. Okay, salamat. Okay, thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Salamat po. Thank you.